Exhaust to. Yun. Perfect. Kasi pag ganito guys, ma-press ko sa kamay ko. Matigas na to, pero pag ma-press ko konti, para sa akin gusto. Kasi hindi naman to racing.
So ayan guys, grabe, sobrang dumi ng ating crankshaft guys. Yan yung mga kinakain niya guys sa loob. Hindi siya kumakain ng kanin, kaya lang kumakain ng kanin. Okay, let's go. Hey mami, you're sexy. Ibo, ano sa babali mo? Sa ikaw mo? Tayo! So isasalpak na natin itong block niya na Z5 na 62mm. Ayan yung block. So napakaganda itong block na to. Very nice Beats bike. Powered by Beats bike. So yung gagamitin natin na block guys, itong Z5 guys na 62mm. Ayan po, 62. Yung stock bore is 60 plus 2mm lang tayo. So ito na ito guys, so i-repro pala natin itong piston guys. Ayan, tignan nyo yung piston, napaka-doom niya, napakaganda. But bawasan na natin ng konti sa gilid para may clearance yung piston natin sa top dead sena. So ganyan lang kasimple guys, ganyan reset na natin yung mga bala natin dyan. Ayan si Gian, nagkakuan yung mukha niya kasi sobrang focus niya. Okay, let's go. Okay, buya na, let's go. Ayan na, let's go. Hey guys, so alam ko namang over compression yan, pero ang gagawin ko na lang guys is yung cams na lang natin i-adjust natin. So i-close natin siya ng medyo light para yung compression natin is medyo low. So ganyan din pang duluhan niya na setup natin sa PCX na to. Okay, so doon pa rin siya, pero saktong-saktong lang ito na sa chamber. High clearance, so nag-decrease tayo ng konti lang naman. Diba? Yan yung dapat na pinaka-safe, pinaka-perfect.
Kasi yung piston sa loob ng makina, gumaganon yan konti at gumaganon yan konti. Nagra-rock yan. Gumaganon konti. So, kailangan sobra na yan na play. Para lang yan na safe. Kasi sa abuse na gagawin natin sa makinang to. Kasi always abuse ito. Pag nalasing kami, ganyan. So yan yung... Kaya ganyan. Okay, let's go. So guys, in short, yan yung turo na sa akin ni Sir Tax guys. So dapat yung piston natin may clearance dyan. So yan yung ginawa ko, sobrang laking clearance na yan. But I want to be sure the engine is motherfucker. So kaya yung ginawa namin. So ayan, tingnan mo yan. Oh, okay. So may clearance, malaki yung play. So meaning yan, successfully and physically and mentally possible na hindi yan sasabog guys. Promise yan sa inyo. At gagamitin natin yan. Puros mga pitch bike na parts na makakita ko. Kahit ano makikita ko, kaya kong gawin. Ipuking yan yan. Message yan, sira ulo yan. Huwag kayong maniwala dyan. Walang kwenta yan. 125 na clutch spring. So, 6 nito na piraso. Kailangan natin yung 4. So, ginagawa natin kasi medyo mag-ikli siya guys. Magwawasher tayo isa guys. So, ito na po yung conversion natin. Ayan, para makita nyo. Saktong-sakto yan. Ayan. So, para hindi siya masyadong malambot, ganyan. Sakto naman yung pressure niya. Pero kailangan ko mas matigas konti. So, wawashiran na natin. Magwawasher tayo. So, ito yung ginawa kong conversion guys. Ayan. 4 na washer, lagay niya sa long na T, tapos by scratch. Ayan, free wheel na yan. Tapos, grind. Simple. So ganyan yung diskarte guys na ginagawa ko guys. Kasi wala akong mahanap na valve spring dito. At wala na akong oras para makipagkwentuhan. So kaya yung ginawa ko guys, valve clutch spring ng Wave 125 stock to stock. So yan yung isa sa ko dyan. Tignan mo naman yung diskarte natin, Pinoy kasi tayo. So ayan guys, tignan mo naman yung ano ganyan. Okay, ginagrinder lang kasama yan. Duplicate niyang 4 na yan, ganyan lang kasimple. O diba guys, so baka may matutunan kayo sa akin. Kahit tarantado ako, baka may tutunan kayo. Okay lang kayo dyan, relax lang kayo dyan. Pwede kayo mag-inuman, relax. So kakain ko yung chichire while nag-grind ako dyan. Kakain na kayo yung chichire dyan para relax na kayo. Tignan mo naman mukha ko, sobrang ano yung pagod niyan. Kawawa naman tong batang to, walang kwenta yan. Perfect na perfect yan. Plain na plain. So ayan, mag-try tayo ng isa. Medyo na ito. Kadyan lang natin. Ayan. Ayan o. 4 na wash. Perfect. Same size. Same lahat. So ayan. Ganito yung gagawin natin, lalagay lang natin, try mo muna natin yun, perfect fit. Pilipino tayo oh. So hindi pa siya perfect na perfect, so kailangan natin bawasan pa konti na lang para maging perfect na siya. Pero at least pag ganyan mo, yan, perfect yan. Yan, so bawasan natin siya konti para papasok yung dalawang spring. Pagkatapos niyan, lagyan mo lang yun sa taas ito. So, total na height niya is maikli siya konti. Sakto lang. Maikli siya konti, pero sakto lang yan para sa akin kasi ayoko maputulan na naman ulit. So, kailangan mo din yung spring tension mo kasi mag-high lip ako guys. So, medyo hindi na ako magpatigas ng valve spring para mag-grip ako ng mataas. Hindi yan magpa-valve float, promise. Si scooter to wala namang kambya. Hanggang 11,000 lang yung CVT. Kung kaya mo 12,000, pwede. Till 13 ba siguro? Hindi na siguro kaya yung 13. Hindi na aabot sa CVT. Sasabog niya yung CVT mo. Pero, depende na rin sa makina mo. Kasi kung kaya mag-rev ng mataas na mataas, depende na yan sa tuner mo din. Kasi gusto ko din yung touring na steady lang ako sa 11,000. Bigatan ko lang ng bula para hindi mag-over RPM. Pero kahit mag-over RPM, nakapakit naman yan So sobrang lalim na yan. Safety na yan, promise. Kahit sukatin pa natin sa head, ayos na yan. So mag-high lift tayo guys para mas maganda yung takbo ng ating engine. Ayan guys, so ito na po yung mga washer natin, yung resulta. So, salpak mo lang ganyan yun. Perfect fit yan. As in, yan, 0-0 yan.
Meron po isa. Then, let's put the bulb. The clutch spring. Maniwala kayo sa akin dito scam to po to. Ito talaga yung gagamitin. Kasi wala na akong choice eh. Nagawa ko na ito noon sa Bohol. Yung Mio namin na open. Clutch spring yun ang reader yung ginamit namin kasi wala nang choice. Kaya ito walang problema. Basta spring na matigas. Pag pwedeng isalpak, pwede yan. Same lang yan ng factory yung iba. Same lang yan paano ginawa yung spring. Pinatigas, pinag-forge. Hindi ko din alam kung paano nila ginawa. Basta pareha lang yan. Magkaiba lang yung iba yung factory, yung quality. Pero itong pitch bike, tiwalang-tiwala na ako dito. Matagal na. Kasi nagamit ko na yung ganito noon eh. Yan, salpak ko. Okay. Diba? Then, check natin yung stiffness niya. Yan. Sakto lang yan, para sa akin. Hindi na yan ako valve. Kasi, for valve naman ito eh. Maliit naman yung valve, magaan. I trust my engine. So, yung stiffness niya guys is para siyang stock but matigas siya kunti. Kunti lang. Yan lang naman. Tapos, ang magkagandahan dito guys is yung gap. Malayo yung gap. So, wala kang problema mag-high lift ka. Kontra dito sa aftermarket na hindi ko lang sasabihin yung brand. Eh, sobrang i-press mo pa yan hanggang dito kasi mahaba sobra. Tapos, ipipress pa siya ng makina pag nag-open yung cam. So, resulta, putol. Kasi na-over, na siya eh. Overflex na siya eh. So, ayan yung diskarte dyan. So, kung gusto nyo nang mag-high lift guys, na magpumili lang kayo ng matigas na valve spring. Yung less niyang coil ba. Kasi mas patigas, mas maganda. Pero, depende pa rin kasi. Ayan guys. Pag natin yung pangalawa. Ayan. Video lang po. Ito yung second valve spring. Ayan. Exhaust to. Yun. Perfect. Kasi pag ganito guys, ma-press ko sa kamay ko. Matigas na to, pero pag ma-press ko konti, para sa akin gusto. Kasi hindi naman to racing. Street race. So, less stress din ito sa makina guys. Pero, pag sumobra na to sa RPM, valve float to. Pero yung scooter kasi walang kambya. So, pag walang misgear, so hindi sasabog. Yung lang nito is yung piston wasak, yung mga engine failure lang ng mga scooter. Conrad, magbumigay na yung piston, wasak yung crankcase mo, yan mga pumo lang. Pero pag valve float guys, mahirap mag-valve float sa ganitong configuration ng makina ito. Yung scooter, kasi ditso ko na lang pumot ka ng largo. Wala nang kapag ganun, misgear yung rider mo, goodbye engine. Pag hindi tama yung sukat. Pero depende pa yan sa builder. Maraming magagaling dyan, alam ko yan eh. Krito lang. Shoutout sa inyo mga boss. Baka may tips kayo para sa akin kung okay ba itong ginagawa ko. Comment down below. Sa mga basher dyan, comment na kayo. Labas na mga basher. Ginagamit ko clutch spring na reader, yung wave. Gamit. Gawin natin highlight. So sa part na yan guys, so nire-regrind na natin yung cams guys. So tignan mo yung paano ko nire-regrind ito guys. So ito ay stage 2 na cam. So nire-regrind ko lang siya, re-angle ko siya para maging
high lift siya. Tapos ina-adjust ko yung intake duration guys. Yung intake guys, pina-close ko ng late kasi ayoko mag-over compression na dito sa aking head gasket para hindi sumabog yung head gasket kasi sobrang dome. So yung gagawin ko guys, ito lang, yung simple tips lang yan, ganyan lang. Tapos make sure na yung intake is late mag-close. Yan yung ano ko dito, sekreto ko dito sa setup na ito para yung mga excess na ano guys, lalabas lang ulit dun sa intake. Yung dynamic compression liliit yan, liliit ng konti. So maganda yan, meaning it's good. So depende din sa setup nyo kung gusto yung over high compression. Pwede din, pero hindi ko gusto yan kasi walang kwentang gasolina dito sa amin. So ayan yung sometimes guys is mag-agad ka sa lugar niyo guys. Pag walang kwenta yung gasolina no, wag ka na lang mag-load. So ayan yung sekreto diyan. Pag may mahanap kayo ng mga high octane guys sa mga always yung daily, pwede kayong mag-load. Pero pag wala kayong mahanap at walang kwenta yung gas nyo at illegal yung iba, wag na kayong mag-load. So ganyan lang sekreto guys, ganyan lang. Pwede kayong mag-load, huwag kayong sumobra para hindi sasabog yung motor nyo at hindi kayo iiyak. Nawala natin 6.0 guys. Exhaust side guys. So pina-open natin ito ng delay open, meaning maganda pa rin yung arangkada kasi pag advance yung open niya wala ka ng arangkada dyan. So yun yung sekreto natin guys para mayroon ding arangkada at dulo yung ating cam guys. So kailangan mong i-open delay open kasi pag advance open yan sisingaw yan. Alam ko na yan kasi na-try ko na yan lahat. Try ko na lahat. Kung gusto nyo mag-grind, i-try nyo i-open yung exhaust nyo, delay. So you gonna get more pumping, less pump close. So ganyan na sikreto. Ng sobrang late para ma-compensate natin yung compression na ibubuga na natin. Kasi mag-over compression na ito sure ako. So kaya yung intake duration niya, pina-late natin. Saka yung exhaust, pina-late din natin ng closing para mahaba yung duration niya guys. Maganda ang dulo. So ganyan tayo. Yan yung bagong design natin ngayon. Dine-develop ko pa siya ng maigi guys. So ito ay isang prototype pang PCX at ADB. Pag success ito guys, you know na, let's go. Production. Duplicate din natin na dito. Tapos ayos na. So ayan yung profile natin. Magaspang pa siya guys, hindi pa natin siya na-buff. At ayan, kita nyo yung intake. Ay yung intake yan. Tika mo. Matagal mag-close oh. Exhaust. Delay open. So meaning mas masusunog talaga yung combustion nito. Let's go! So dito sa video nito guys, i-install muna tayo. So ayan yung head natin, in-install na natin. So papakita namin sa inyo na sinalpak namin talaga yung pitch bike na clutch spring ng Wave. So ganyan talaga yan yung sekreto natin guys. Kasi kung anong sinabi namin, sinabi ko, yan talaga yung ginawa ko. Kasi tarantado ko. Tapos yung ano? Pakita mo sa kanila yung bulb spring natin. Klaro? Blue? Yan. Nakikita nyo yan? So ayan, pitch bike yan, clutch spring. So wala nang balikan yan, talagang salpakan yan. Nakikit ko na yung head at saka yun na yan. Yun na yan, salpak na yan. Hindi mo na pwedeng luwagan yan kasi nakafix na yan yung head gasket dyan sa loob para hindi sumabog. So okay, let's go. Ito na po yung formation ng ating makina guys. So yan yung bulb natin. Sige, ikutin mo to. Yan. Okay. Okay. Sige. Okay, decom yun. Nice. Okay. Sige, ikutin mo. Itigas. Okay. Overlap. Sige, last. Nan. Compression stroke. Ayan, goods na yan. Okay, let's go. Talpak na sa chassis guys. Let's go. Dito.
Okay, let's go! So yan, papanda rin natin yung clutch spring natin na valve spring. Let's go! Napaka-silent tayo. Hingin na lang dyan yung So yung ingay dyan guys na narinig nyo is yung puli guys, yung slider sira na kasi yung slider ko yung papalitan ko naman lang na wala pa akong pera ngayon. So ganyan yun muna kasi wala pa. So guys, break muna natin to guys. So ayan guys, kikita nyo sobrang umaga na, alas 5 na yan. So sleep na kami, bye bye. Abangan nyo yung part 2 sa